The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Magandang umaga mga kabarangay, magandang umaga Boracay. Live po tayo sa 106.1 FM, Radio Boracay. Sa programang Boracay Business Club Media Forum. Ako po inyong lingkod, Nicky Boy Kahilig, ngayong umaga mga kabarangay. At mapalad po tayo, meron po tayong partner sa business mga kabarangay, sa mga hanap buhay, sa mga masabi nating pagsisikap ng isang anak, no? Napakagandang topiko natin ngayon, Legacy Continues of My Father. Ako medyo na-touch ako kaagad dito no? Mga kabarangay dito sa title ng ating pag-uusapan, mga kabarangay. At kung ikaw man ay isang negosyante o nag-uumpisa o nandyan sa negosyo, napakaganda po itong pakinggan at manood po kayo na kung saan ay napakagandang kwento, no? Ang aming pag-uusapan ngayon at nawa ay maging blessing sa inyo at maging lesson at masabi nating challenge, no, sa inyo din kung kayo ay nag-uumpisa at papunta sa isang tagumpay na dapat ninyong marating, no? At alamin natin ang kanyang mga experiences mga kabarangay para naman sa inyong kaalaman para maging huwaran, no, ang naturang pagiging negosyante. Alam naman natin pag negosyante, premilogi ra. No, permilogi, no? May mga adjustment, daming babayarin. At minsan kumikita din, jackpotan, at minsan namiminti na din, no? At minsan ba pag tumama ang COVID-19 at saka yung Boracay closure, talagang lagapak ang buong mundo mga kabarangay, no? At titignan natin kung nakabawi na ang ating mga negosyante, mga kabarangay. Sige. Okay mga kabarangay, tayo po ay mapalad na kasama natin po ngayong umaga si Miss Bing Torres. Okay, atin po siyang pabatiin para naman sa inyong kaalaman. Sige. Hello, good morning sa lahat ng viewers ng Radio Boracay. Sir, good morning. Thank you for having me here. Finally, no? Mm-hmm. Oo nga, So, sana pang ilang no? Ito din, na. Kailang schedule. Oo, nalang schedule. So, ganun ang negosyante. Yes. Okay. So, thank you for Ma'am Bing, bumati ka muna sa ating mga, especially sa taga Mainland, no? Oo. At siyempre, Boracay. Hello sa lahat ng viewers, sa lahat ng mga katiklanon, mga hometown ko dyan. Yun. Mga friendship ko dito sa Boracay. Hello. Yan. Okay. Hello dito sa Radio Boracay. Okay, mga kabarangay, yan po ang pinakasimple na pag-greet, no? Pagbati sa atin ni Miss Bing, mga kabarangay. At parang at is ako nakausap siya kasi kilalang-kilala ko ang kanyang tatay, no? Family, at alam ko na sa pagsisikap ng kanyang tatay ay mukhang namana niya ata. Kaya legacy continues of my father. Okay, mga kabarangay, tutok mga kabataan, tutok mga bagong nagninegosyo, no? At alamin natin ang kanyang mga experience. Okay. Una, Bing, gusto natin na makilala ka. Taga saan ka, no? At ilang kayo magkakapatid? Ako po, taga Katiklan po talaga ako, sir. Anim kami magkakapatid. Anak pala ako ni Billy Torres. Kung kilala niyo siya na negosyante yan siya dun sa Katiklan. Opo. Bali, nagsimula na lumipat ako dito sa Boracay. Hindi naman lumipat totally kasi nga may business, sir, no? So, dati halos sa mainland kasi doon talaga kami nakatira. Pero since dito ang business sa Boracay, everyday talaga niya ako sinasama dito. Sa anim kami magkakapatid, ako po lagi yung kasama ni Papa. So, sa anim na magkapatid, pang ilan ka? Pangatlo po. Pangatlo. Ang Yes, panganay niyo, lalaki, babae? Lalaki po. Lalaki. Mukhang ikaw naman na kay tatay mo, ano? Hindi ko lang. Sige. According to him naman, parang gano'n na daw. Pero, So, konting background kay tatay mo, anong pagsimula ni tatay mo? Ilang taon ka? ano pa, grade
I think, Gamunot-munot ka? Sumasama-sama ka kay tatay mo nga nagtabok-tabok sa yung isla ng memory, kasi Boracay? mga daycare pa, andyan na yung business ni Papa. Masipag kasi yung tatay ko eh. Sila nanay mo. Sila po yan. Mahilig kasi yung sa boat si Papa. Oo. Siya mismo So may pamboat ka mo? Yes po. Mhm. Napundar niya mag-isa. And then, bata pa ako, every time yung may mga bagyo na dumadating sir sa Katiklan, doon kasi nakadock yung boat namin sa Tabon. Lagi niya ako sinasama yan. Ultimately, lahat naman kami magkakapatid, pero ako yung mahilig ba? That's why siguro yung kulay ko hindi na bumalik, na hindi na pumuti kasi hindi ako takot mainitan kasi exposed pag sa bilong ko sa construction industry. Ano ka talaga yan? Tirik na araw, kailangan mo talaga ano yan. So, nung maliit ka pa, sama-sama ka kay tatay mo? Yes po. Lahat ng delivery niya, may mga meeting siya, or dito sa Boracay. Minsan kasi, sobrang sipag niya. Siya mismo nag-drive dito sa Boracay. Hindi yan, minsan hindi inaasa niya sa driver. Pag kung kaya niya rin lang, siya na mismo nag-drive. And then, ako yung parang sekretary niya ba, although bata pa ako, no, tinuturuan niya kung gumawa ng resibo. Ako rin, actually, siya talaga yung kong mentor talaga, sir, eh. Hindi ko man to nasabi sa kanya, pero grateful talaga ako kay Papa kasi yung nga, pag sama-sama ako na yun, natuto ako at young age kung mag-collection, ako yung, saksiyan sila, Architect Clara, sila, Doc Saloper. Kasi bata pa ako, sir, pinapahingi ako ng pigo ni Papa niya sa kanila, makita ko na sa bahay nila. O, nagipag-talk ako na, at young age na wala talaga ako idea. Sinasabak, yung pala, test niya pala sa akin yun. Hindi ko alam na, natutuwa yun siya pag may nakukuha akong PO. Yung sabihin, parang, galing naman anak. Which is doon nagsimula na lagi niya na ako pinagmamalaki. Pag may mga businessman siya na ka-meeting, yan. So, maliit ka pa nagsimula si tatay mo, nakikita mo ang kanyang mga ginagawa, dumating din ba sa punto na naawa ka? Yes, sir. Opo. Alam mo, alam naman siguro lahat ng mga boat owners to, no? Every time kasi may bagyo nun. Kita ko talaga yung, parang, although napipray ka na sana malihis ba o hindi matamaan or sinsecure naman niya yung boat eh. Pero pag dumaan talaga na, hindi mo kasi minsan mapagilan yung disaster talaga na matamaan. Na naranasan talaga namin yan. 2 bangka sira. Yung bakto, nasisira talaga. Magkano agad mo dyan? Nasira. Sira talaga ng bagyo, sir. Doon ko nakita yung sa kanya, yung sabi ko, doon ko nasabi ang negosyante tatay ko kasi kaya niya handle yung stress. Yung iba dyan, na-anxiety, magpapakamatay na or something, di ba? Minsan, nade-depress na. Siya hindi, although umiinit, minsan ulo niya, lalo pag pero yung support na lang namin sa family, sa mga sa kanya. Lalo ako, naranasan ko rin yun na, di ba, madaling araw, lalabas yan, minsan pag mag-iiba yung ihip ng hangin, at ramdam mo talaga niya. Although secure yung boat, pero hindi kasi natin minsan, yan na, hawak control yung yung bagyo eh. Minsan, sinsamahan ko siya madaling araw. Although nagagalit yan kasi nga, baka pati ako maano ba. Madaling araw, inisip ko ang mindset ko nung bata ako, guling naman ko lumangoy kung sakali. Sanay tayo, lapit sa baybay kita. Si Papa kasi, hindi na yan nagko-contact ng operator kasi mga tulog na yung mga tauhan. So, inisip ko naman, ang purpose ko nun, baka pa malunod si Papa ba? Baka tali-tali ng boat na yun. So, madaling araw, sorry. Ranasan ko yan yung... So, ang mga andyan karga ako sa gilid yan, nakatingin ako sa kanya kung if ever, ano man mangyari, mahano man siya, ma-rescue ko siya. Mga ganyan ba yung thinking ko nung bata ibig sabihin, ako? parang alerto ka pala kung ganun ako, alerto may ko. danger na darating sa biyahe, yan. Opo. Kikita niya lang yan. Yung mindset mo, Ganun pa ako paano. So, nakikita mo kagad, ini-expect mo kagad kung mga worst scenario ba? Mga worst scenario na sir. ready ka. Yes, sir. Ganun, no? Kasi nang rescue sa tatay ko, wala namang mga lifeguard doon, wala namang mga panahon, no? Wala pa, no? Na naka-position sa Natawagan. Wala pang cellphone noon, no? Yes, sir. Kaya sabi ko, ako na lang. Siyempre, believe talaga ako sa sarili kasi mandaragat talaga. Langoy ba talaga? Grabe pala ang training mo, no? Sige. So, ano ginakarga to sa pambot? Ay, mga gravel and sand, all kinds of construction supplies, sir. Mga panahon nga to, no? Pero pinakaunang na ni Papa, yung mga ano na yan, yung bamboo ba, sir? Yung butong sa ating kawayan. Cottage pa eh. Si Papa kasi sa pioneer dito na negosyante sa Boracay. Siya yung mga supplier noon. And then, na-engage din kami sa mga... Noon kasi, coco lumber, kugon, pawid, mga bamboo, kawayan, bamboo. Yung mga kahoy, di pa masyado, so, yan eh. minsan, inaano ni Papa yung ginagawang kawayan, sinusupply dito.
Tapos may graba, semento na, unti-unti na, no? So, Parang maalala mo before, sir, sa front beach, Mhm. yung ginagamit ng ibang mga ano dyan, mga stakeholders dyan, sa front nila, yung kawayan. Ah. So, mabinta talaga sa amin nun. Yung kawayan yung pinakakudal. Yes, sir. Yan Bakod. nila, yung inano nila sa front nila, sa mga resort nila. Parang Ayun. bakuran, no? Ayun po, kaya ano yun. Tapos yung mga kubo, Si no? Papa talaga Nabutan mo yung- pa na may akil ko na noon? Wala pa? O meron na? Opo, meron. Meron na, no? Opo. Oh, sige. Ay, kasi kung aatras pa tayo doon, masyado, mga- hindi ka pa sinilang siguro noon. Hmm. No? At least may ilaw na, Opo. no? Mga panahon na yun. Tubig, wala pa siguro. Pero sa amin sa Katiklan, naalala ko noon yung iba mga negosyante. Kasi parang kami at may pinaka, I don't know kung baka mali lang ako. Oh. Correct me. Kasi mga Katiklano na, kasi ako nangungulikta pag nanonood sila ng TV, parang kami ata may pinakaunang. Sa pagkaalala ko parang lang, Betamax. pinakauna ng TV. Yung pati nga si Kap Oo. Bobby Kahilig. Oo. Doon yun sila, doon sa kapitbahay Betamax namin. ang una noon, Oo, di ba? Yung kasi di ba may laking nilagay, may organ- now showing, mga ganun, ganun. Yes, opo. ganun ba? Ako nagko-collect noon sa mga nanonood. Puno talaga yung bahay noon. So, yun ang mga labutan ko lang ng Yung mga kabataan panahon. ko. Opo. Yung mga enjoyment noon, no? Opo. Mga basketball, hindi pa masyado yan, eh, no? Andiyan na rin. Andyan na rin. Ang sa time ni Kap Bobby kasi napaka-active. Ang ganda ng ano sa Katiklan. Dami mga program. Yung enjoy mo talaga. Mhm. Enjoy ko talaga yung childhood ko doon. Ayun. Sa mga panahon na yon. Yes, sir. Okay. So, di ba dito sa ating panahon mayroong tinatawag na untog? Ah, yes, sir. Opo. Yung daw 15 to 20 minutes na lakas ng hangin, tapos may ulan. Naranasan nyo, kasi gampisa kasi ang untog na yan, yung hangin, baskog-baskog, nga may alas 4 yan, may alas 3, may alas 11. So, naabutan kayo nga, gatawid kayo sa Boracay na super lakas. Opo. Ganon. Except sa Baguio, ha? Yun pa. Yung tinatawag ba na Subasco? Yes, sir. Ng Coast Guard. Subasco. Actually, doon nangyari sa experience ko talaga mismo yun, sir. Alam mo yung, ako mismo doon sa kaya ko, hindi ko kasi mag-assist sa delivery. Hindi, minsan, pag alam kong medyo VIP yung may-ari, nagpapahawl sa amin that time, sinasamahan ko yung mga tao magkarga. Minsan kasi yung tao, lalo pag nagkarga lang ng karga, hindi nila maano kung overloaded eh. Napaka-strict ako sa ganyan. Kahit hindi pa ako na-educate na mga PCG or ano man dyan, ako na lang mismo tumitingin pag alam kong parang tagilid na. Tsaka yung current ng tinitingnan ko lagi kasi yan. Dagat. Although hindi ko na-anticipate yung untog na yun. Kaya pala, may ganong vibes ako na parang gusto ko sumama, may mga something mangyari na yan. So, May na-experience mga ko yun, sir. pakaramdam ka na, no? Oo, nung sa gitna na kami, sabi ko, iba talaga to, iba talaga naramdaman. May ganon kasi ako, pag may mangyari, may ganon akong vibes kasi na may mangyayari, di ko lang alam kung ano. Ayun nga, biglang naano kami na untog. Ang daming pangarga. Oo. Alang option ko nun, sir, pinagtatapon yung pangarga sa gitna na bandang Pakilaway yun, sir eh. Oh, hindi ako nagtumawag ng nag-rescue noon. Kasi isip ko, kaya naman kung dito ako malunod at mamamatay. Kung mga ganyan-ganyan ba. Pero naisip ko naman, hindi kita ko pa naman kasi yung mga bundok ng bandang, Pakilaway. Medyo malayo-layo na rin sa shore. Pero sabi ko, iyon na lang option. Pag hindi pa rin natin kinaya yun, grabe bawas na lang. Di ba, lilugi ka doon, basta buhay tayo, buhay lahat ng mga tauhan. Okay. Ayun. So, ang involvement mo sa business, yung sama-sama sa tatay mo, Opo, sir. parang yun ang naging learning process mo na pinag-aralan mo. Yes, sir. Yung ang kanyang ginagawa, no? Hanggang umabot sa punto na medyo nagkaroon na siya ng siyempre nagkakaedad na si tatay Yes, mo, sir. Opo. no? So, nung magkakaedad si tatay mo, nagsabi ba sa sayo? Ano bang sinabi, anak? Ikaw na lang Ay, hindi. magpatuloy? Tatay ko Or- hanggang ngayon yan sumusuko. Up to now, sir, hindi man yung paano lang. Kasi, kasi papa ko. Parang ba siya ng dugo ba? Ganyan. So, ako mismo, kami magkakapatid. High blood. Binabawalan namin yung ng bigat or lalo yung stress. Ah. Bawal talaga yun. Kasi mismo advice ng doktor. So, sabi ko, kahit na hindi ka makipagsabayan sa mga kaibigan mo na na ngayon, kasi mga milyonaryo na ngayon, na talaga yung pinalad na talaga. Sabi ko, at least kanya, ininvest niya yung niya sa mga lupa naman. At saka, yung simpleng lang, at least yung hindi masyadong stress. Unlike kasi kung before, grabe yung yung Stress. o pag bilong ka sa, I don't know, sa mga iba sa bilong ka sa construction industry, noon na pag hindi ka binayaran. Isa yan. Takasan Yun ka nga na sa ng naitanong ko contractor dito. Yes, Sorry. sir. Na-experience ko yan, sir.
first year high school ako, inikot ko buong Makati, hinahanap ko lang yung singil. Naniningil ka? Tumakas na contractor. Yung stress ni Papa, kasi nag-invest ka doon ng pera. Lahat, Papa yun, lahat. Yung bigla ka hindi ka bayaran. Naranasan ko yun, sir. Experience sa paniningil, Si Papa, hindi yan nakaikot ng Manila. Ako lang, bata. First year high school, sir, naikot ko yan. Palaban ka pala. Yung Manila, naikot ko yung kakahanap sa mga hindi nagbayad. Ang daming contractor na tumakas sa amin. Pero grabe ang thank God lang talaga. Hindi ko alam kung paano ko rin nahanap ang yun. Dami ko talagang sa experience sa Manila. So, yun ang yun ang mga risky minsan na nangapital ka, yes, sir. Kaya that's why dumating sa point na nakialam na ako na sabi, talk talaga heart to heart talk na mamamatay ka sa negosyo na to. Kung hindi mo kayang, kasi yung stress, syempre inano mo lang din yun. Inangkat mo lang parang din yun. Angkat, rolling din. Parang kang naging financer ng mga contractor dito sa isla. Kaya grabe talaga yung nakita ko yung stress. Kita talaga namin yung stress na Papa. So, sa nakita mo sa kay tatay mo na ganyan ang sitwasyon, pero bakit naglakas loob ka pa rin na i-continue? Hindi ba ko naman yung ko? Hindi ba ko naman yung style ng ko para gumaan? Oo. Experience mo partnership na lang. Oo. Kaya, kasi dati grabe, problemahin mo lahat. Mga tracking na yan, pag masira yan, di ba, overhaul mo yan. Exactly. Bangka, ganun din. Lahat, sir, ng parang, sa bahay nun, parang, yung tatay namin, parang wala nang time kami ipasyal. Kahit dito sa Boracay. Yun pa, ha, pag dahil sobrang, ibis na ipasyal sa amin, itutukan niya na lang din, dami mga sira ng mga sasakyan. Yung mga ganun ba, yung nakikita ako ba, so, hindi okay. Ang dedication niya sa business, sa hanap buhay, talagang andun, Dumating nga sa point na wala na siyang time sa amin. Wala. Wala na yung closeness. Parang naging priority niya na yung hanap buhay. Para lang, yun lang. Yun lang focus niya. Parang, pero dumating din sa isip niyo na, para rin sa amin to Oo, syempre. No? Kasi naman, may punto ba na nagdiskasyon nga panahon sa amon matumayo? Oo, lalo ako. Alam ng tatay ko na bratatat talaga din ako sa mga ganyan. Anong sagot tatay mo? Yun nga, para din sa amin lahat. Kayo din nito, magmamana nito. Yun nga, legacy continues daw, ganyo. Which doon ko naintindihan na lumalaki ako na pala Tsaka doon ko na na-appreciate lahat ng effort ni Papa para sa pamilya na grabe yun niya. Yung Papa ko hindi na gano'n. So may punto ba na nakita mo na nanlumo, tatay mo, umiyak, may mga problema na hinarap, nanghina? Siyempre, sa family matters na yan. Kasi siyempre nga, di ba, as what I said kanina, wala siyang oras sa amin. I see. So, pag ganyan kasi, alam mo naman natin, family problem na yan. Pag hindi mo kaya i-manage yung time mo as a businessman, kung paano sa business at sa family, talaga dyan. Totoo yan, dahil mayroon talagang mga magulang na ang iniisip talaga nila yan ay para sa inyo to, kaya ako nagsisikap. Pero yung banding ng family na waglit niya, hinahanap pala yun, yes, ng asawa, ng anak, ng buong pamilya, yes. Na iba pala ang hanap buhay kaysa pamilya. Yes. At nagkakaroon ng misunderstanding na sabi nga may isang magulang akong sabi niya, pag-aaral nyo naman, allowance nyo, binibigay naman sa inyo lahat Wala naman problema Pero sabi ng anak, sabi niya, tama yun, pero kailangan rin namin na may time din tayo. True. Naalala ko, kaya nakarelate ako sa imo na may nakaano rin ako ng pamilya na, ay, ganun ba yun? So, yun pala ang nangyari. So, ang punto natin na isusunod natin dito, so nung ikaw na medyo tatay mo naglaylo na, pero at least legacy ng tatay mo kaya ang natin, legacy continues of my father Yes, So, doon, paano nagkakaroon ka ng sarili mo ring kumpanya, sarili mong desisyon, sarili mong diskarte, Yes, nakikialam siya, hindi naman. No. Paano ka nagsarili? Since yun nga, kaya minsan pag nakita Papa na ako yung, kita yun talaga yung narating ko ba. Lagi kong binabalik sa yun. May heart to heart kami last time na naiyak siya, na-open ko sa kanya yun. Sabi ko, grateful ako kasi para ikaw yung naging mentor ko talaga, sabi ko sa kanya. Kasi wala naman pakabayak ako. Ayun, tas ginawa ko lang kasi dahil alam ko na, may idea na ako,
in-apply ko lahat yun. At saka ako kasi hindi ako mayain. Alam ni Papa yan. Bata pa lang. Kita mo, Nakitaan ka niya. yung mga inaharap ko na mga high profile yan, sir. Mga ka-meeting ko na yan. Mga ano yan. Actually, kung familiar kayo sa Sanicare, yung mga issue na yan, ayan, kami talaga ang pinakauna din. Kami lang Papa nag-close deal. Kami ang wala, nagsimula pa lang yan. Sila maliit pa lang yan. Ako kasi ang kinuha Papa ng forwarders representative dito. Si Papa ang forwarders exhibitor sa buong Western Ng Visayas. Sanicare. Yes po. Mga ganang tao na yung mga inharap ko, mga ganyang owner na matataas ang dami. Oo, alam yan. Kahit yung ibagitin ko, anak ni Nicole Alo, yung series, yung manage ngayon. Yan, isa din ako sa nakaambag sa kanya niyan. Lahat ng knowledge ko, lahat ng ano ko, ang dami ko na natulungan din dito ha, na mga... Parang naging mentor ka rin. Lahat ng idea nag-encourage ka rin. Mga mayain na before, pag sinasama ako pag-market, yung mga confidence ba nila? Kaya ganun. So, yun ang nakita ni tatay mo? Oo, nagulat. At nagulat yan siya na napuputak na akong sarili ko na without na hindi ako payo niya. Hindi, sarili ko lang po talaga. Hindi ako siguro, I don't know, kay Lord lang kasi ako humingi lagi ng sir, ng guidance, sir. Yun lang siguro yung ko. Mayroon kasi minsan pag may conflict na sa family, at doon ko pa medyo pa. So, sabi ko, much better ako na lang mag-decide lahat. Kung may mali man, sisihin ko sarili ko, hindi ibang tao. At medyo may edad-edad na rin tatay mo, no? Pero Papa ngayon, kahit ganyan pa rin, hindi pa rin sumusuko. Patuloy pa rin yung business niya, pero light lang, hindi katulad na grabe nung before. bata siya. Yes, sir. So, masaya na siya na nakikita niya yung sarili niya sa'yo. Yes, sir. Parang gano'n, no? At lagi naman niya yan sinasabi sa akin, proud siya sa akin. Lagi naman yan. Yun ang, kahit di ko yun ang yung word na yun na magsabi niya na, proud ako na anak kita. Yun na talaga yun. For me, yun. Ay, akalain mo, maliit ka pa, sama-sama ka na sa tatay mo. So, ang ibig sabihin, yung mga galaw niya, mga salita niya, mga plano niya, mga diskarte niya, mga danger na kinakaharap niya, mga problema, na-absorb mo yun. No? Ay, Diyos ko po. Halos, parang ako ngayon niya, parang naging all around yung position ko sa kanya. Naging attorney niya, naging layaso, naging spokesperson. Lahat. Kasi ang daming, nung sa construction kami na ang daming namatayan din kami ng tauhan. Mga ganyan ba? May time na Papa na hindi niya kaya handle yan, sir. Yung age, na kaya ko lahat i-handle yun. Ako marap sa family, Papa ko. Kasi hindi na kaya yung problem, sunod-sunod. Dumating sa point si Papa din ng ganun. At doon din ako nasa kung paano magkipag-ano sa tao. Lahat yun, ako lahat nag-ayos. Lahat ng problem niya, ng family, ako lahat stressful yun, ano? Yes. Kaya bata pa lang ako, binigyan niya na ako ng grabing challenge talaga for me yun. So, maganda. Kaya ngayon, hindi. Kasi sa iba siguro, kasi ibang kapatid namin, parang grabing naman yun. Pero sa akin, positive kasi yung mindset ko. Sabi ko na lang na, ay at least sa buhay ko, kaya ayoko yung ganitong edad ko. Lahat ng mga problema na dati, hindi ko na sir, negative. Wala, hindi ako nag-stress sa mga bagay-bagay. Lalo na mindset ko nga, hindi ko naman hawak buhay ko. Ba't ko pag-stress sa mga... hindi ko siniseryoso yung problema minsan. So, nakasandig ka sa experience ng tatay mo sa business plus sa Panginoon, no? Yes, sir. Yes, na mo doon para naging matatag ka. Yes po. So, dito natin makikita mga kabarangay, no? Na kung saan ay malaki talagang bahagi ng ating mga magulang para sa ating galaw ngayon, no? Na kung saan ay naging matatag, matibay, parang copy-paste, no? Ito pa, sir. Minsan kasi sobrang pag nasa ganyang business ka na stressful, hindi talaga yung katotohanan kasi dun, hindi mo talaga maiwasan mainitin ang ulo mo. May ganung party Papa na which is na misunderstood ng iba yon. Siyempre pag magalitin ka or mainit or seryoso ka, isip nila masamang tao ka na. Tatay ko po hindi perfect yan. Pero kung lalo nga ako lumalaki na, nung lumalaki na ako, pag-isip ko, maganda yung niya eh. Hindi, kung anuhin mo lang, kung ikaw anak na nakaintindi, hindi para sa ikakasama mo eh. Pressure lang talaga siguro kung sa ibang anak na gusto ayahay na life, na ayaw maghirap, na ayaw ba ng trabaho na na stressful. Para sa kanila negative yun. Pero kung ikaw na anak na, yung mindset mo tingnan mo lang yung yung positive side niya na, kaya ganun yun. Kaya ayaw ko mag-judge sa mga tatay dyan na man. I see. Pag negosyante ka kasi, yung binabanggit mo na
grabe na ang pressure. Yes. No, nilalabas mo na lang minsan sa salita, sa galaw. Yes. No? Minsan, kasi lalo kung may naniningil din sa'yo, ano? No? May nagpe-pressure din, ano? Opo. Tapos may, di ba, may mga loan pa yan eh. May mga lending, no? Mga kung ano, no? Siyempre, pag nagsabay yun, medyo natuturta yung utak mo. No? Ganon. So, may express lang yun sa mga salita. Iba din, siyempre, sa inom. Iba dyan sa sports. Kung paano nila mailabas yung mga ganon. Eh, minsan kasi kung sa tauhan mo mailabas, no? Medyo hindi maganda, no? Pero, ikaw na bata, na intindihan mo na ngayon na ganun pala ang negosyante. O, tsaka, No? at saka positive kay Papa yung tingin ko kasi hindi siya yung ibang negosyante dyan na yung mabisyo, yung umiinom, yung tagay, lasinggero, ng ano yan, nag-smoke or sabongero or ano man dyan. Para maano ang... Hindi siya ganong klaseng focus talaga, napakasipag ng tatay. yun ang nakaano talaga kaya sa'yo. sabi Wala ko, sang vices, ha? Hindi man siya perfect, the way ugali mo siya minitin ang ulo minsan kasi ang dami nga problema. Normal yun. Normal. Pero kung hindi ka mag-intindi, ang tingin mo sa tao, no, masamang tao yun. Minsan lagi pag nakapag-talk Totoo, na hindi. totoo. Yun. Totoo. Pero ikaw, tingnan mo yung ano ba pinagdaanan ng taong to. Ba't yan ganun? Diyan ka mag-isip na ako ganun kasi ako. Although galitin ako minsan pa, I mean... Hindi, wala naman perfecto. Yun nga. Pag may pressure kasi, lalo kung duruble na mga babayarin, tapos may mga tao ka rin na inaasahan mo, wala doon. Yes. Tapos may mga habol na delivery, nagmamadali na yung mga clients. May mga instruction na hindi na sunod. Yes, Hindi, dami na yan, di ba? Yes, sunod-sunod yan. So, mabubuis out mo na lang ngayon. Yes po, sobrang... So, yan po mga kabarangay, no? Sa totoo naman, ay makikita natin sa mga pressure ng mga tao. Lalo mga... At ang time pala, napaka-importante pala, no? Pag malate ka lang pala, malaking kung pala yan, no? Kaya doon ko lang rin naintindihan yung sa mga sinasabi na lang na ano bang tawag doon? Time is gold. Yes, sir. No? Kung hindi ka negosyante, di mo maintindihan yon. Pero pag negosyante ka, ito pala yun. Napakalaga pala ng oras, no? Ganun. Dapat pag nag-commit ka ng time sa tao, dapat alahin mo yun. Parang ano lang yan yung traffic pala sa Manila, no? Na may research na akala mo yung traffic walang malaking gastos pala. Napakalaki. Billion pala yun, no? Sa yearly, no? May study. Yung time mo traffic lang yun, Yes, sir. Ubus yung time mo, yun pala. Oo. So, yan po mga kabarangay, negosyo, no? Napaka-stressful, no? At masabi nating kung mahina yung dibdib mo rito, ayun pa lang kanina, nung inikot mo Makati at Manila para maningil lang, Quezon City, sa paniningil. So, buti naman di kayo naka-loan at saka naka-lending na yun ang maghahabol. Though hindi pa uso mga panahon ngayon. No? Lately lang, Pag naalala ko nung ginawa ni Papa Lou, may magsangla yung pagkulang yung mga isasangla yung mga asset namin na iba. Yan ang ginagawa niya. Mas mahirap sa ako, may tubo-tubo, mahirap maghabol yun. Hindi naman. Pero nakabinta ba kayo ng lupa? Ayun pa, yun ang biliban ni Papa. Kahit grabing challenge na minsan sa survival mode na kami, wala yung mga collection, walang nagbayad lahat na supplier. Hindi dumating sa point yun na ibinta na yung mga property namin. Kung may pasalamatan ako sa ngayon kung ano man yung mga kalupaan ni Papa dyan, intact yan. Intact na. Never, wala talaga siya. Kami Dumating man yung mga closure, yung pandemic ng Boracay, kung may isang bagay. So, ang daming nagbinta yun, sir. Aware ka naman siguro, no? Ang daming nagbinta sa San Miguel. Ako proud ako kay Papa, hindi talaga yan. Hindi talaga nagbinta ako kahit isang yan. So, intact pa rin yung lupa niya, no? Sir. At least kahit paano nag-i-enjoy si tatay mo na walang bawas ang lupa ninyo. Opo, sir. At intact sa pamana. No? Dahil nga sa walang bawas. So, ibig sabihin, magaling yung tatay mo, no? Na hindi na touch yung mga properties, yung lupa. Yes, sir. Sangla-sangla lang. Sa ngayon, siguro yung mga, I don't know, sa mga other brother and sister ko, kasi tabi lang, no? Kung, siyempre, iba, negative yan, mga iba dyan, hindi kasi natin alam kung, ako kasi minsan, hindi ako updated ko anong life ng mga brother and sister ko, Dumating na siguro ako sa point na gusto ko muna yung peace of mind, sir, yung, ako lang muna ba, ayoko kasi So, minsan kasi ganyan, di ba, ibang family, nagbibinta, para itulong doon sa anak, ganyan. I don't know si mga brother and sister ko, sana hindi nila na negative yun kung hindi man nagbinta si Papa, no? Yun lang naman sa akin, kung may parating man ako gusto sa kanila, yun. So, na huwag natin isipin negative ba yun, kung hindi man. Saka sa kanya pa naman nakapangalan niya, so huwag na natin siya pangunahan. I see.
Respect na lang din. Mm. So yan po mga kabarangay, no, na kung saan ang buhay ni Billy ay nakuha ng kanyang anak na si Miss Bing, mga kabarangay, at kinontinue niya ang dedikasyon ng pagiging masipag, no, na negosyante, at siyempre sinusuong ang lahat ng mga pagsubok, mapabagyo man, mapakustomer, no, mga risky, no, so nasaksihan mo lahat, no? Yes, sir. At yun ang nagiging hagdanan mo, naging matatag ka na negosyante din, no? Na kung saan ay naging lesson learned, Yes, no? po. Sa pagpapatuloy. Ngayon, minsan ay nakikita ko rin na mayroon kang mga advocacies na mga ginagawa. Yes, No? sir. Opo. Anong mga advocacies? Since kasi sir, belong din po kasi ako sa organization na Philippine Coast Guard Auxiliary, PCGA. So, may time yan nagkakanta kami. Sa medical mission, may yearly kami nagkakanta kami ng mga dental. Kung maalala nyo, kung nakikita nyo minsan, sa Mainland at Boracay, no? Last year, sir, 9 barangays yung ako kasi nag-organize noon. Ako na sa akin ayun, sir, tulong din sa sir, sa community. Yun din ang isa sa ko kasi may time freedom ako. So, yun na lang din mahano ko sa at kasi membro ka? Opo, kasama sir. ka nila? Aside from that, may nakakonduct din yung PCG kasi ng coastal cleanup. So, partnership pa rin sa PCGA. And then, aside sa PCGA, belong din ako sa Philippine Navy Reservice dito sa Boracay. So, nakakonduct din kami ng mga ganong activities, sir. Yung clean up po, coastal clean up. So, tulong na rin dito sa Boracay din po. So, at least, katulad yung mga negosyante. Saka yung yung Red Cross, yun, sir, yung blood letting din. Nag-ano ko. Yes. So, ang involvement mo sa community ay malawak din, no? Medical mission, mga clean up sa tourism natin, no? Which is Involved actually, talaga sir, ang ngayon mga- kay ni SB Gringo, nag-tap niya siya sa akin, na-info niya ako na is kami may ulit. May gagawin ulit na yun. Pero marami ng yun, ng tutulong ng mga ng mga conduct ng mga medical Yes, mission. oo. So, kasi ang mga reservists at saka mga Philippine Coast Guard, mga active sa mga advocacies, Yes no? po, mga community At doon ka service. nabilong, no? Yes po, sir. Sa mga grupo na yan, Yes no? po. So, yan ay may malaking impact sa ating tourism Opo. at sa ating community para lalong... Aside from that, belong din pala speaking of tourism, sa tour guide na Maltoa. Yan. Belong din po ako dyan. yan, ang Maltua, masipag yes, rin sir. yan, no? Opo, Sa yun mga po. involvement sa sa mga advocacies na mga programa. Sa Lihalat Organization. Oo, ay ganun talaga pag active ka. Ano po. Ay walang pagod yan. Kaya no? sa Eurico din na reservist, na cooperative, yun. Bilong din ako dyan. Ayun. Sekretary ako. So, may kanya-kanyang mga outreaches yan mga advocacies Yes po, na yes. ginagawa, no? Parang doon sa sitio Bacolod, parang may naano ako na namigay ka ng Yun, libro doon. Ano, mga gamit ng mga bata, yun? Yes po, sir. Yun naman, sir. Private naman yan, sir. Kasi meron ako dito sa Boracay na nanay-nanayan. Si Nanay Sally. Oo. Siya talaga yung ko dito sa island. Kasi minsan pag maraming blessing, yun, sinishare niya talaga. Hindi, alam mo, during pandemic, sir, ang dami namin natulungan is may kagbandubon ng mga less fortunate na At po yan, hindi kami nagtatap sa barangay or yung sa kanila lang talaga. Siyempre, ang social media kasi ngayon, siyempre, pag grateful yung tao na nabigyan mo, kumakalat kasi, pero kami, hindi namin yan ina-announce ba na for publicity. Andito sa Bacolod, may mga din doon, binibigyan na ng mga Bacolod, sitio Bacolod, Barangay Katiklan, Yes mga po. kabarangay. Yes Kasi po. minsan pag sinabing Bacolod, City. layo nun. May sitio, Bacolod, sa Katiklan. Yun, din kami. So, ganun ka ka-active sa negosyo at ganun ka rin ka-active May time sa din mga sa- advocacy, may time ka pa rin sa mga ganun, no? So, saan ka kumukuha ng hugot na ganun ka ka-active sa mga ginagawa mong negosyo at the same time sa mga advocacy at saka sa mga iba pang mga ginagawa mo? Siguro pag masayahin siguro yung puso mo, sir. Naniwala ako dyan pag masayahin yung heart mo, lahat parang magaan sa'yo lahat. Parang, hindi ko alam. Minsan na lang pag gusto ko yan, no? Parang passion mo na. Oo po. Yun na lang. Kasi may time freedom ako din eh. Wala din lang sa akin. Every time na ko, kaya lahat ng may mag-invite sa akin, bingi, ito, ganyan.
kaya mo natin. Ito may mag-open niya, may problema, itong ganito, ganyan, itong area na to, ganyan, anong pwede natin nga, may help natin sa ganun. Kaya nga minsan sabi ko, sa dami ko natulungan, minsan, hindi naman minsan nag-self-pity, pag uwi ko ng bahay, minsan may kinakamusta ako or may natulungan ako, pag uwi ko ng bahay niya. Pero sa akin, minsan, kahit isa, wala nagtatanong kung kamusta ako, Char. Wala naman, may time mag-ano ka lang ba no, na ang dami mo natulungan no, pero ikaw mismo, sarili mo, I mean, wala mo lang nagtatanong kasi akala nila napaka-strong mo na hindi nila alam na at the end of the day, meron ka rin yung dinadala ba? Sinasarili mo na lang. Parang nag-trust na sa'yo, kaya niya yan. At yan sila, yan ang tingin kalalo sa family ko, sir. Papa ko. Minsan yan, hindi nagtanong. Kasi iniisip ko, kaya mama, tinatanong ko yan. Mayroon, tama talaga yan. Basta ang... Pag alam nila na mas strong ka, hindi naman lang nila kinakamusta. Hindi nila makikitaan na ikaw ay hindi naman nanghina, Parang ano na natin siya, talagang tayo dyan. Nakasandig tayo sa kanya yan na kahit kamustahin natin o hindi yan, ay nandyan yan, malakas siya. Siguro sa mga advice ko lang din sa mga katulad ko, no? So may time talaga daraan nung hindi ko pa maintindihan na. So minsan may time lang tatampo din ako na wala mo lang kamusta sa akin, tiyatanong ko okay ako. Pero kung alamin mo rin yung nila, sabi ko, siguro kaya hindi ikaw na lang din ang sagot ba? Kaya siguro hindi nila ako kinakamusta kasi iniisip nila napaka-strong ko na wala akong ina-experience na problems. May ganun talaga, talaga. At saka sila mismo na nagtatrust sa'yo, no? Yes, sir. Lumalakas sila. Yes po. Ayaw nila yung makita na mahina ka. Yes, kasi pag kasi madadamay sila, manghihina sila, no? So kaya nag-trust na sila, okay, ang fight yan. Kaya ayoko pakita din ng weakness sa kanila. Ayoko kasi ayoko rin yung bumaba yun, no? Kahit although alam kong kaya yan, in-handle ko na lang at alam mong na may pinagdadaanan ka, hindi ko talaga pinapakita yun sa kanila. Sinesolve ko na lang mag-isa. So at least sa mga ginagawa mo, naging inspiration ka ng magulang mo. At syempre, ng mga taong nakakita sa iyo. Alam ko na may mga mentor ka pa rin mga iba no? Na kung saan ay sinasandigan mo rin sa mga laban mo sa negosyo, sa mga advocacy, sa buhay mo, na kung saan ay naging bahagi sila sa iyong mga buhay, no? Okay, ano ang mga lesson learned sa buhay mo, especially sa negosyo na very stressful na minana mo sa tatay mo? Dapat wag kang matatag ka dapat. Lesson learned doon, wag kang susuko agad. For me, sa akin lang lesson sa'yo, sa experience mo. Tomorrow is another day kasi. Yan lang lagi may mindset ko niyan. Kung problemado man, grabe man ang disaster ngayon, iba naman bukas. Ganon yung mindset ko. Hindi yung abang buhay, yun pa rin problema. Hindi ganon mindset ko eh. So, listen, learn doon, dapat gusto mo maging strong, matawid mo, kailangan mo maging matatag lang. Kailangan mo maging matatag, kapit ka lang kay Lord dapat. Diyan yan, number 1 yan. Kasi pag dumating na yung feeling mo, ang galing-galing mo na, isarili mo yung lahat, pakayabang mo na, isip mo, ay kaya ko to. Mali yun. Babagsak kasi pag yan ang mindset mo. I don't know sa iba ha, basta akong kapit ko si kay Lord. Siya noon pag alam kung ay magulo na mundo ko. Ayan lang. On the spot din that day, pag tinawag ko lang yan siya, lumiliwanag na may solusyon, bibigay agad siya ng solusyon. Parang yung naging outlet mo, no? Yun po, sir. Importante pala talaga yun. Kung may nanuhan mo ako. Yung spiritual. Kasi may bibigay yung tao, mag-instrument, may bigay yan si God na gawin yung instrumento para magsolusyon. Oo, tulungan ko ano mo pinagdadaanan sa buhay. So, ang faith mo talagang rin sa Panginoon pala. Yes, po. Hindi lang doon sa mga kakayahan, knowledge, at saka experience mo, kundi may spiritual side na pinanggagalingan. Yes, sir. Hindi porket na marami ka na napagdaanan ang galing-galing mo na, kaya mo na lahat, no. Kailangan mo pa rin ang guidance sa taas. No? Sige. So, ang pinaka-advice mo na may nagpaplano dyan ng mga kabataan o mga magsisimula sa negosyo, so ano ang maipapayo sa kanila? Kailangan mo aralin muna. Kung number 1 yun, aralin muna kung okay ba, ROI nun. Ang mga may advantage at disadvantage na kasi niya. Kaya mo ba yung mga stress na pag dumating ang mga problem, ang mga stressful na kaya mo ba mag-handle ng stress? Yun. Ano ka ba? Kaya mo ba mag-lead ng tao? Kung mag-ino ka sa business, Kasi mag-ano ka ng tao niyan. Yun pa, kailangan dapat magaling kang leader dyan. Yun.
Kaya mo ba i-handle sila? Lahat himayin mo yan. Hindi porket may pera ako, invest ko to. Bawat himayin mo dapat lahat yan. Pag-aralan talaga. Yun talaga for me yan. Para bago ka pumasok. Apo. Yes, sir. Ay kung hindi mo mga mapag-aralan yun, wala kang knowledge, medyo mabigla ka siguro, no? May time nga ngayon, kahit establish na lang, sa permit pa nga lang, stress sila, ha? Yun pa lang, ha? What if pa yung, depende naman sa klaseng business na i-invest mo yun, no? Pero, siyempre, una talaga yan, ROI, mga ganyan. Ang business, or yung vacation, talaga, patok ba yan, o ano bang in ngayon? Ayan. Pero dumating din sa punto na ang business mo ay bumagsak. Hindi kasi ako, katulad yan, marami kasi akong, sir, skatedor kasi ako, marami akong other source of income na hindi ko kailangan ng boss. Kaya, at saka hindi kasi ako pinalaki ni Papa na may boss. Ay, pinakaayaw ko rin yun na may nagawak na oras ko. Ayaw ko nun. Kaya yung ko ngayon, siyempre, hindi ko na siguro i-share ko ano ko ngayon, no? Pero, hindi siya, hindi. Parang marami kang reserve, no? Napo. Thankful din akong dumaan yung pandemic na yun, closure. Doon ako nakapag-isip na dapat hindi lang isa yung source of income mo. Dapat meron kang other source of income. Para dumating mo yung mga trahedya o naman dito sa mundo, sa bansa natin. Prepare ka. Survive ka. Makasurvive ka. So, ang nakikita ko sa'yo talagang bukod sa palaban, madiskarte, ma-experience, at ang focus mo talaga, no? Yes, sir. Negosyo, no? Apo, sir. Oo. Talagang, kaya strong ka nga, no? Sabi nila, ayaw ko magmayabang baka Oo, kaya nga. Siyempre, doon pumasok tayo kanina kasi na naghahanap ka din na kamustahin ka din, no? Okay ka lang ba? Kaya lang, yung mga natulungan mo at mga kaibigan mo na, ay, kaya niya yan. Yan siguro ang naano nila din, no? Kasi makikita nila sa personality mo na ganun no? Pero ang maganda dito na ang legasya ng iyong ama sa kabila ng nagiging pioneer dito sa Isla ng Boracay sa negosyo, no? Ay napag-aralan mo, nakita mo, at yun ang nagiging hagdan mo, naging matatag ka ngayon, no? At siyempre kung bukod lang sa tatay mo, may iba ka pa ring pasalamatan ngayong umaga na kung saan ang iyong negosyo at ang iyong buhay ngayon ay nagiging successful. Apo, ayun yung bukod sa tatay mo, bukod sa Panginoong Diyos, kundi sa mga taong kasama mo, kaibigan mo. Mga mentor mo. Number 1 talaga dyan, siguro si Nanay Sally Daguno. Kung kilala niyo po siya, si Nay, hi Nay, Nanay Salvacion, Maming Daguno. Wala kasi yan siyang anak. So, for dekada na rin kami magkasama niyan dito. Siya talaga yung... Naging anak-anakan ka. Siya talaga yung kahit single ako, parang hindi ko naisip muna yung maghanap ng partner sa buhay para lang malampasan ko. I mean, iba dyan, pag single mom ka, maghanap ka agad ng partner, katuwang mo sa hindi ganun yung mindset ko kasi dahil kay nanay. Nay, kung nanonood ka naman ngayon, thank you so much po, Nay. Alam mo na yan. Naisali talaga yan kasi... Dito sa Boracay? Opo. Yan yung mga tumutulong din sa sir, yung kasama ko. Tumutulong, na tao yan. Nagtagpo kami dalawa, kaya napaka-bless, ni Lord na pinagtagpo kami dalawa na hindi ko alam kung ano mission ni Lord sa amin dalawa na ayun na nga, nag-swap kami dalawa for how many years na magkasama kami. Yan lang siya. Siya lang ko happy na ako. Parang hindi ko pa kailangan ngayon ng partner sa buhay. Hanggat yan si Nanay Sally siguro. No? Ako gusto ko lang siya yung, aside sa mga parents ko, ayan, nanay, malagaan ko lang siya. Kasi matanda na rin si nanay. Ayun. Sa mga friendship ko, sa mga ko rin, grupo ko rin sila, laking tulong din sila, Ma'am Claire Arnie, kasama ko sa organization. Coast Guard, Opo, kasi may time din na pag di ako okay, andyan ba sila? Yung grupo ba na pasaya ko? Yan sila, Admiral Tirol, Sir Mike Labachao. Sir Mike. Yan dyan sila, video-video, kailang kami yan, mga masayahin yan. Oo, napasaya na nila ako niyan. Opo, ipag-banding yung grupo. Tapos, sa Navy naman sila, Sir Jet Ranara, Mami, yun po. Napapasaya ako ng mga taong yan. Ayun lang. Ma'am Desiree Sigobia pala, yung ka-aprayan ko. Yan. At marami pang iba. Yes po. So, mga kabarangay, dito natin nasaksihan ng isang bata, musmus na bata,
no, na kung saan ay nag-aral, naka-experience ng kung anong ginagawa ng kanyang tatay. At proud ang kanyang tatay ngayon sa kanyang katayuan. At ano palaging habilin ng tatay mo? Ingat ka Yung lang mga lagi. pangaral niya. Anak? Hindi yan siya. Kasi alam niya kasi yung ako pa nangangaral sa kanya. Strong. Baliktad nga. Pag wala. Ni minsan, ayun lang, may time na, minsan nahiya ako sa mga kapatid ko. Minsan pag nagbibigay kasi ako dati sa kanila ng mga, nila, allowance. I mean, mga, which is normal lang yun. At mga konsumo sa kanila ba. Minsan magsasabi yan na, minsan na ako baka magsilos ba ibang mga brother sister ko. Pero minsan katawaan pala yung pagsabihan ka ng tatay mo na sana mayroong 10 bing na anak ako na ganito. Di ko alam kung anong yung puso. Minsan kasi yung teary-eyed yan. Minsan na-appreciate nyo pala yung gano'n. For me kasi parang normal lang yung gano'n. Pero sa kanya pala, sobrang napapasaya ko na pala sa part na yun. Para bang siguro ang nakita ng tatay mo na ang kahirapan nyo, yung mga tinanim niya noon, no, ay bumubunga. Diba? Aside from that, sir, parang I don't know kung nababasa ko lang siya, baka ako, hindi ko alam pa kung nanonood ka ngayon o baka mali lang ako. Pero minsan, pag hindi mo niya ma-direct ma-talk sa ibang mga brother and sister ko, parang pag nagsabi yan siya na yung maging mabuting anak ka lang, malaking blessing din sa kanya. Yun lang, yung maging mabuting anak mo lang, parang gusto, yan ang gusto niya iparating for me lang kung ako as a daughter niya, no? Hindi man niya siguro masabi na direct lang. Yun lang. Parang sa kanyang grabing achievement na yun. Maging mabuting anak ka lang. Hindi ka masaway. Totoo yan. Totoo yan. For me dapat. So mga kabarangay, dito naman po kami magtatapos sa isang napakagandang istorya, father and daughter relationship mga kabarangay sa mabungahin na paghihirap ng isang magulang na nagpundar ng isang negosyo at namana ng kanyang anak ang mga dedikasyon, diskarte sa buhay, mga experience, at hindi ko rin masabi na very successful ka na kasi ikaw lang nakaalam nun no? At ang pundasyon niya mga kabarangay, ang experience niya sa kanyang magulang, sa Panginoon, at the same time sa mga na-experience niya sa paligid, sa mga negosyo at mga kaibigan niya, may malaking bahagi sa kanyang pagiging successful na businesswoman. At ang malaking pundasyon mga kabarangay, ang legasya ng kanyang ama na naging pioneer rin dito sa Isla ng Boracay sa mga negosyo na kung saan ay kinakailangan ng turismo, no? Particular sa construction at mga nabanggit niyan. Iba pa, ay ito ang nagiging mana niya, no? At itong payo sa ating mga anak din, no? Na kung saan ay nakakita ng buhay ng kanilang mga magulang, no? Maging pangit man yan, maganda man yan, o kung ano pa man, ay sinasabi nga ni Miss Bing na positive siya palagi. Kasi walang tatay, walang magulang, o mga tao na perpekto, bagkos, ay meron talagang kakulangan, kaya tayo din, no? Pero ang kanyang mindset, gina-convert niya sa positive side. So, gina-analyze niya, tapos i-convert niya sa positive. So, kaya nakakaakyat siya sa dapat niyang akyatin. Ay, kung mapiktuhan nga tayo ng negatibo, disgrasyagit, no? Risky, di tayo makabangon, di tayo, discourage na tayo eh. At sa kanya ay nakikita na very strong siya, pero tao rin siya na kung saan ay may emosyon din, no? Na ayaw niyang makita rin na mahina, no? Kasi alam niya sa mga paligid niya may mga umaasa at nagtitiwala. So napakaganda mga kabarangay, no? Father and daughter na legacy na. Itong magiging kwento, no, ng isang successful na businesswoman, no, na nagmula sa kanyang tatay na mga experience at sa kanyang pagsisikap mismo. So mga kabarangay, nawa po ay mga kwentong ito ay nakapagbigay sa inyo ng inspiration, lesson mga kabarangay, at kahit sa kanyang mga advocacy na ginagawa, involvement sa community, ay napakalawak din, no? May mga medical mission at namimigay ng mga pangangailangan sa mga komunidad, no? Ay kanya ring pinagsasabay, no? Sa kanyang mga advokasya. Yan po mga kabarangay, si Miss Bing Torres ng Barangay Katiklan at halos tumagal na dito sa Boracay. Lumaki nakatawid-tawid sa isla ng Boracay. Ako po ang lingkod, Nicky Boy Kahilig, na nagsabing God bless Malay, no? At panghuling greetings at paalam na, Bing, no? Thank you so much, sir, sa opportunity na makapag-share ng
sana makapulutan nyo yun ng inspiration sa mga kabataan na ba? Bilang mo ba sa kabataan? Oo. Ayun po, na huwag tayong panghinaan. Tsaka yung Boracay, tulungan natin na tayo yung pag-asa din ng Boracay. So, kapit lang. Kung may mga probs man, may dumating man na pagsubok, kapit lang tayo kay Lord. Yun lang sa akin, sir. Thank you so much. So mga kabarangay, maraming salamat at magandang umaga sa inyo.